Umaga mga kapatid, ating pag-aralan itong napakagandang paksa, United in Christ. And sinasuggest ko sa mga kapatid natin na pwede po ninyo na i-close ang inyong mga cellphone muna at tayo'y mag-aaral. Ito lang naman ay 30 minutes before, 30 minutos lang naman ang ating pag-aaral. Close po nyo yung cellphone at yung inyong mga anak ay paupuin ninyo sa inyong mga tabi at yun ang pinaka-the best mga kapatid, pinaka-the best. Sabi ni Mrs. White, pag pumasok tayo sa banal na bahay-sambahan, ang ating mga anak ay iupo sa ating mga tabi. Huwag nating hayaang tumakas na hahabulin natin. Upo sa ating tabi at tayo makikinig ng mga salita ng Diyos. Ano po? Alright, so ngayong umaga, pag-aralan natin ang napakagandang paksa, United in Christ. Tayo po, mga minamahal na mga kapatid na narito, ay nagkakaisa tayo sa isang layunin na napakaganda. At of course, dahil nagkakaisa tayo, mga minamahal, ay merong namumuno sa atin para magkakaisa tayo. Ang mga pastol ng baka, mga kapatid, sinasanay nila yung mga baka na matuto sa disiplina. Kaya may makikita kayo minsan, may naunang baka, susunod lahat yan. Sabay-sabay, mga kapatid, ganyan. Dapat ganun tayo. Dahil united in Christ. Ang ating pinaka-head, walang ibang ating Panginoong Jesus. Bakit tayo Sabbath keeper? Bakit mayroon tayong pagsamba ng araw ng Sabat? Dahil ang ating head ng body, walang iba ang ating Panginoong Jesus, ay Sabbath keeper, mga kapatid. Nung nakaraang araw lang merong bumanat sa akin. Bakit kayo, mga Sabadista, ay nangingilim pa ng araw ng Sabat, ay si Kristo'y sinira niya ang Sabat? Sabi ko, matindi, Nagtanong pa, binanatan lang naman pala yung Sabat. Pati si Kristo pinaratangan. Sabi ko, dito ko nakita, kapatid, na ikaw pala'y hindi Kristiyano, kundi kalaban ni Kristo. Dahil yung nagsabing sinira ni Kristo ang Sabat, galit kay Kristo yon. Kaya sabi ni Kristo, wag ninyong isipin, pumarito ako upang sirain. Yung isipin mo palang na sinira, wag mo lang isipin yon. Dahil walang ibang araw ng pagsamba, day of worship, araw ng Sabat yon, ikapitong araw. Hindi ho linggo, mga kapatid. At hindi rin po araw ngayon ng pagpunta sa patay. Bagaman ngayon ay araw ng November 1 na tinatawag nilang All Saints Day, tapos may All Souls Day pa, kahit natapat yan ng araw ng Sabat, hindi yan araw ng pagpunta sa sementeryo. Bakit? I still remember when Christ died, mga kapatid, Friday afternoon, siya po'y anong ginawa sa kanya? Libing. Nung araw ng Sabat, anong ginawa, mga kapatid? Na mahinga sa libingan. Dito pala ako, Dahil nasanay ko sa dagatan, yung kanilang kamera, kung nasan yung speaker, sumusunod Sumusunod. Sabi ko, ang galing may mata. Ay ang ating Panginoong Hesus nagpahinga at ang mga alagad umuwi at ganoon din ang mga babae. Kailan sila pumunta sa libingan? Linggo. My friend, linggo mga kapatid. Kaya kung gusto nyo dumalaw sa inyong mga mahal sa buhay na nakahimlay, ay di bukas, Sunday. Yung mga babae pumunta doon sa libingan kay Kristo, linggo ng umaga. Kaya ang araw ng linggo, hindi ang araw ng pagsamba. Araw ng pagpunta sa libingan. Mga kapatid, Kaya tayo narito dahil we worship God because Sabbath is a special day ng ating Panginoon, mga kapatid. Ulitin ko, ang ating pag-aaralan ay United in Christ. And kung gusto nyo pong i-take note, pwede nyo pong i-take note, mga kapatid. At ang ating key text ay binasa ng ating kapatid kanina sa unang Tesalonica, mga kapatid. We as a church, mga kapatid, we are family. Tayo isang pamilya, mga kapatid. Walang salimpusa sa atin. Mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, walang salimpusa. Iisa tayo, mga minamahal na mga kapatid. Isang pamilya. At dahil isang pamilya tayo, dapat nagkakaisa. Pag may gawain, sama-sama. Pag may kainan, sama-sama din. Kapatid, hindi lang tayo sa kainan sama-sama, pati sa gawain. Bayanihan, kung ano man ang gawain, mga kapatid ko. Tuloy natin. Pagkang isang church na pamilya ang turing natin at tayo nagkakaisa, merong magandang resulta.
Okay? Pag ang isang iglesia, ang turingan sa isa't isa ay pamilya at nagkakaisa, merong magandang resulta. What are those? Number 1, unity brings peace and progress. Aba, pagka nagkakaisa pala, ang mga magkakapatid ay may kapayapaan. Walang away na kahit merong mga hindi magandang narinig, walang sama ng loob. Walang tampuhan kasi pag magtampo ka, hindi ka sisimba. Doon sa simbahan na pinuntahan namin mga kapatid, sinadya nilang ang pinto ay isa lang. Para kung may sama ng loob yung isa, magkaharap pa rin sila, magkamayan. Ay dito, pwede kang lumiko sa kabila. Ay, dumating yung nga ba? Dito tayo. Kaya yung ilan, yung pinto, nasa gitna, my friend, para kapatid, nandoon pa rin. Dahil pamilya tayo, hindi tayo magkakaaway. Ang kaaway natin, ang dyablo, mga kapatid. At ang kanyang kampon, tayo ay magkakapamilya, mga minamahal. At pagka tayo ay nagkakaisa, may kapayapaan at nagpro-progress tayo, mga kapatid. Dapat lumalago tayo, mga minamahal. No? Umaangat tayo, hindi bumababa, mga minamahal. Next, in union, there is strength. Pag nagkakaisa, may pwersa, may lakas, mga kapatid. In division, there is weakness and defeat. Doon sa amin, mayroong simbahan doon na yung isang elder nagtampo. Ang kinatampuhan niya, yung isang elder din. Ay merong nagsimpatya doon sa isang elder. Ang ginawa, umalis. Nagtayo ng simbahan. Ang pagitan, basakan. Basakan lang, sa gilid ng simbahan, may basakan. Ang kabila, isang simbahan din. Kapatid. Aba ay ginawa ng paraan ng pastor, ma-reconcile. Ay may simbahan na rin doon, kaya nung dumalaw kami doon, may isang simbahan doon. Nagtampo yung isang elder, tapos yung ibang mga miyembro, ay malaking simbahan yung pinagalingan, ay lumipat din doon. Aba, nung pinareconcile ng pastor, nagkabati, ay di bumalik uli. Bumalik uli yung mga kapatid, sinara doon, at giniba na. At ang sabi, mga kapatid, ng ating district pastor, pag may tampo, alisin ang tampo, huwag umalis, huwag humiwalay sa iglesia, mga kapatid. Dahil bunga yan ng ating emosyon eh. Bunga yan minsan kapag hindi mo nagustuhan yung sinasabi, ay mag-usap. Pwede naman mag-usap, mga kapatid. Kaya pagka may paghihiwalay, merong, ang tawag diyan, defeat, mga kapatid. Ano pa? In union, there is strength and victory. Aba, hindi lang pala, mga kapatid, kapayapaan, progreso tayo, hindi lang tayo maging malakas, kundi maging matagumpay, mga minamahal na mga kapatid. At ang sekreto niyan, yung nasa 1 Thessalonians na ating binasa kanina. Ang sabi diyan, mga kapatid, sundan ninyo yung pagkasulat, maganda yung pagkasulat sa English eh. At itong mga nakadilaw, yan yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Every time we pray, sabi ni Pablo, to God our Father, we thank Him for all that you have done because of your faith. And we thank Him for the work you have done because of your love. And we thank Him that you continue to be strong because of your hope, mga kapatid, in our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Abay, napakaganda ng mga tala ni Apostol Pablo sa sulat na ito, mga kapatid ko. Kaya yang 1, 2, 3, 4, 5 ang ating pag-aaralan ngayon. Maiksi lang, mga kapatid. Maiksi lang. Number 1, let us be united in prayer. Pag mayroong isa naghingi ng panalangin, isama sa panalangin, mga kapatid, ng buong iglesia. Bakit? Tingnan niyo sinabi ni Mrs. White sa mga apostles, sa Act of the Apostles, page 67, paragraph 4. The disciples prayed that greater strength might be imparted to them in the work of the ministry. Anong ginagawa nila? Sama-sama silang nanalangin, mga kapatid, na sila'y bigyan ng kalakasan ng Panginoon para sa paglilingkod. At ang sabi rito, mga kapatid, for they saw that they would meet the same determined opposition that Christ had encountered when upon the earth, mga kapatid. So naalala nyo, sa ating Panginoong Jesus, nung siya narito sa lupa, maraming mga kumukontra. At napakahirap na mag-struggle yung mga alagad. Because that's why, sa panahon ng mga alagad, they prayed to God na bibigyan sila ng kalakasan. Hindi ba yun ang ating laging panalangin?
Lord, give us strength. Lord, dalangin namin palakasin niyo kami. Yung mga alagad, ang dalangin nila, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Laksan mo, Panginoon, ang aming loob. Yan din sinabi ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, I have overcome the world. Laksan ninyo ang inyong loob. At ang sabi rito, mga kapatid, while their united prayers, tingnan niyo yung prayer ha, united prayers were ascending in faith to heaven. What's next? The answer came. Wow! Pag-aisa pala yung ating dasal, mga kapatid. Hindi yung dasal na hindi seryoso. Dapat yung mula sa puso na kahilingan at pananalangin, mga kapatid. At kapag ikaw ay inatasan na manguna sa pagdarasal, consecrate first your life to God. At huwag kang tumanggi. Huwag kang maging paniki. Ano nga English sa paniki? But, ikaw mag-pray ngayon, Sister Anggi. Ba't ako? Ba't daw? Nagipaniki agad. Pero mabuti na lang, Sister Angela, hindi naman natanggi, Diba? Kahit sino sa atin, sasabihin ng Sabbath School Superintendent, ikaw mag-pray. Huwag sabihin, ba't ako? Bigla ka lilipad mamaya. Mga kapatid, dapat isang opportunity ang maging leader sa prayer, mga kapatid. No? Si Kuya Ray, yung namatay nating kapatid, isa sinangako, pag nag-pray yun, hindi memorize ang prayer nun. Kaya kailangan minsan tapikin ni Ate Ami yun, tama na yung prayer mo. Dahil yung prayer niya, mula yun sa puso at isip niya. Tingnan yung prayer niya, hindi memorize. Di ba? Yung prayer niya, kung ano yung nasa puso niya. Sabi ko talagang kakaiba. Yung kanyang conversion, mga kapatid, kakaiba. So prayer, hindi lang basta prayer, united prayer, mga kapatid, ay nagdadala ng kasagutan mula sa Panginoon. Amen? I would like to give you an example. Sa Acts chapter 12, mga kapatid, si Apostol Pedro, he was in prison. Na-priso siya. Sa panahon na yan, Bishop, Kuya Bernard, dalawa sila na alagad na na-persecute. Yung isa si Santiago, he was beheaded. Pinutulan ng liig, ng ulo. Pinutol sa liig. Pinatay, kapatid. Si Apostol Pedro, hindi. Anong ginawa sa kanya? He was put into prison. Kinulong siya, mga kapatid. While Peter was being kept in jail, anong ginawa ng kapatiran, ng simbahan? Wow! The church never stopped praying. Wow! Mga kapatid. Hindi tumitigil sa pananalangin. Lord, tulungan mo ang aming apostol, si Apostol Pedro. And then, ang sabi dito, mga kapatid, dahil hindi sila tumitigil sa pananalangin, Peter was rescued by an angel of the Lord. Wow! Dahil sa ginawa ng mga kapatid, ng kapatiran sa iglesia, hindi sila tumitigil sa panalangin para sa security at kaligtasan ni Apostol Pedro sa kulungan dahil sila'y binugbog, sinaktan, etc. Pero, merong sagot ang Panginoon. What happened next? Ang sabi doon, an angel, mga kapatid, rescued Peter. Wow! Anong sekreto? United sila sa prayer, mga kapatid. The church, sama-samang nanalangin, mga kapatid. Ano man ang mga problema, mga mabibigat na pinapasa ng bawat isa, mga kapatid, lagi ninyong isama sa panalangin. Magkaisa kayo lagi sa panalangin. Kayo rin naman ay kasama namin sa aming mga panalangin kahit kami malayo. Ang bawat isa, mga kapatid. Dahil napakahalaga ng pananalangin, isa sa maging daan upang manatiling matibay at malakas ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Number 2, yan yung nasa 1 Thessalonians na binasa natin kanina. Let us be united in faith. Mga kapatid, kung isa tayo sa pananampalataya, huwag tayong makiayon yung binanggit ni Kuya Rolly kanina sa Romans 12:2. Huwag makiayon sa sanlibutan. Kung united tayo sa pananampalataya, huwag kang makiayon doon sa mali ang pananampalataya. Let us be united in faith. Ang faith na gumagawa, mga kapatid, faith na masigla. Ang sabi rito, mga kapatid, this is to continue until all of us were united in faith, in our faith. Dapat tayo magpapatuloy hanggang sa maging isang ating pananampalataya at pagkakilala sa ating Panginoong Diyos at sa Kanyang anak. Until we become mature. Ang pinaka-purpose nito, maging mature Christian ka.
Dahil ang mature na Kristiyano, yun yung lumalago. Ang mature na Kristiyano, kahit nakarinig siya ng salitang hindi maganda, hindi siya mag-absent sa pagsamba. Matured. If you are spiritually matured, mga kapatid, kahit nakarinig ka ng hindi magandang salita, you still go to church. Yun ang pinakamagandang balita. Pupunta ka pa rin sa simbahan. Dahil hindi yung kapatid na may sama ng loob sa pinuntahan mo, kundi ang Panginoon. At maya-maya, mag-reconcile kayo. Dahil gusto ng Panginoon, united kayo sa faith, mga kapatid. Sabi rito, so long as we are united to Him by faith, kapag kaisa tayo sa Panginoon sa magitan ng pananampalataya, sin has no more dominion over us. Bakit? Kasi merong isa nagpapaalala. Merong isang tumutulong na hindi matuloy ang bumagsak ang isang kapatid. At ang sabi rito, mga kapatid, God reaches for the hand of faith in us to direct it to the lay fast hold upon the divinity of Christ that we may attain the perfection of character. Yun ang pinaka-purpose natin. Perfection of character. Sabi ni Ellen White, unless the character of Christ be seen in us, mga kapatid, hindi tayo magiging sure sa langit. Naalala nyo ba si Pastor Joby nung siya nagsermon dito? Ano ang sabi niya? Dapat ang ating pananampalataya ay hindi pataka-pataka, kundi sure. Meron kaming programa sa South Central eh. Sure ka ba dyan? Ang kasunod nun ay Diyos muna. Mga kapatid, sure ka ba dyan? Para makasiguro tayo, mga minamahal na mga kapatid. Kaya sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, ito rin ay napakagandang paalala sa atin. Fight the good fight with, nawala dyan ng isa, of faith. Pagka i-type mo siya ng gabi na, kulang-kulang ng litra. Kulang-kulang ng words, mga kapatid. Fight the good fight of faith, mga kapatid. Ano ho? Lay hold on eternal life. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Bakit? Diyan ka tinawag, mga kapatid, at ipahayag mo ng mabuting pagpapahayag sa maraming mga saksi. Kaya huwag tayong mahiya, huwag tayo, mga kapatid, mag-alinlangang ipahayag ang ating pananampalataya sa Panginoon. Pag tinanong ka, anong pananampalataya mayroon ka? Adventist po ako. Ako po ay Seventh-day Adventist. Huwag nating ikahiya, mga kapatid. Alam nyo, sabi ni Mrs. White, sabi niya, the Seventh-day Adventist was the name given to us by the Lord. And that is our identity. Let us not be ashamed of our name. Huwag tayong mahiya sa ating pangalan dahil yung Seventh-day Adventist, yun ang pangalang ibinigay ng Panginoon sa kanyang iglesia. Bakit po? Identity yun. Seventh day, you are Sabbath keeper. Mga kapatid. At ang Sabbath ay sign ng Diyos sa Kanya at sa Kanyang bayan. Bakit Adventist tayo? Dahil hinihintay natin ang pagdating ng Panginoon. Wow! Ang tawag niyan, blessed hope, mga kapatid. Kaya nga, kahit maraming pagsubok, yung mga kapatid minsan, pagka kinakausap ko, simba po kayo, mga kapatid. Pastor, marami akong problema. Alam nyo, sabi ko, yung problema, opportunity yan na lalo kang lumapit sa Diyos. Hindi yun maging dahilan para nalayo ka sa Diyos. Lalo kang magiging failure, lalo kang maging defeat at talunan kung lalayo ka doon sa author ng pagtatagumpay. Yung lagi pinapaalala ko, huwag kang hihiwalay sa Panginoon. Kasi pag humiwalay ka, delikado ka. Sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin. Dahil kung humiwalay kayo, wala kayong magagawa. Magiging talunan tayo kung tayo tumalikod sa Panginoon. When you accepted this faith, mga kapatid, huwag na ninyong bitawan. Huwag na ninyong bitawan. Sayang, mga kapatid, let us be united in faith. Pag may nanghina, paalalahanan. Kagandahan nga ngayon, mga kapatid, namomonitor natin mga kapatid. Nakukumusta natin? Kahit hindi in person dahil mayroong group chat, may messenger. Kumustahin mo lang, no? Kumustahin mo mga kapatid. Kumusta ka na, sister? Ito, ma-beauty pa rin. Oh, dati hindi naman, ngayon ma-beauty na. Bakit? Anak na ng Panginoon, mga kapatid. Di ba? So, napakaganda na magiging isa tayo sa pananampalataya. Next one, number 3, mga kapatid. Let us be united in love, mga kapatid. Ang dapat nagbibigkis sa atin para tayo manatiling isa ay ang
Ibig, mga kapatid. Ano ang sabi dito, mga minamahal? No? Sabi diyan, in the church of God today, brotherly love is greatly lacking. Yun ang malungkot. Wala na yung pag-ibig masyado. Kaya nga mayroong kanta na sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Bakit? Tingnan nyo nangyari ngayon. Nawala na ang pag-ibig sa isa't isa. Sabi ng Biblia, lalamig ang pag-ibig. Mateo 24, mga kapatid. Kaya ang nangyari, uso ang krimen, uso ang patayan, uso ang hindi magandang nangyari sa ating palibot dahil nawala. At ang pinaka nakakalungkot, yung pag-ibig sa loob ng iglesia. Sapagkat ang sabi dito ni Mrs. White, sa ating panahon ngayon, ang mga kapatiran, wala na yung pag-ibig. Many of those who profess to love the Savior neglect to love those who are united with them in Christian fellowship. Tanungin mo, do you love Christ? Yes, mahal ko ang Panginoon. Yung kapatid mo, ay bahala siya. Wala akong pakialam. Minsan gumaganon pa yung ating mata. Nakalimutan natin. Kung mahal natin ang Panginoon, mahalin mo ang kapwa mo. No? Minsan marinig natin, I don't care. I don't care, kapatid mo sa pananampalataya. I don't care. Mga kapatid, hindi ganon. United in love ang sabi rito. Kung nag-prophesy at nagpayag, mahal natin ang Panginoon. Mahalin mo ang iyong kapwa. Dahil walang ebidensya na mahal mo ang Panginoon. Kapwa mo nga, hindi mo kayang mahalin, Diyos pa. Remember, mga kapatid, kapag meron kayong sama ng loob, magpatawaran kayo, magmahalan, mga kapatid. Ano sabi riyan? We are of the same faith. Iisa tayo sa pananampalataya. Tapos tayo pa mag-aaway. Dapat hindi pala ganun. Sister Cha, laging blooming Nasama si brother lagi nandito kasi si brother Di ba? Dapat ganun. Mga kapatid, masarap ang ngiti pag may nagmamahal. Totoo, mga kapatid. Tinan mo siya, pag di ako nakita isang araw, nakakasakit kaya mula noon, lagi sinasama. Hala, buntot niya. Nagkakasakit, mga kapatid. Dapat, isa tayo sa pananampalataya. Members of one family. Hindi tayo magkakaiwalay. Iisa tayo sa Panginoon. All children of the same heavenly Father. Kaya nga pag nanalangin tayo, Ama! Bakit Ama? Dahil tayo'y kanyang mga anak. Mayroong pastor, may engineer, may teacher, anumang iyong status sa buhay, mahal tayo ng Panginoon, iisa tayo. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, ngayon ko lang napagtanto, ang Panginoon pala walang kinikilingan. Ang sabi niya, God shows no partiality. Sa harap ng Panginoon, minsan sa atin, pagka mataas ang nabot natin, at tingin natin sa tingin po, wala yan. Saan na yan? Wala yan. Mga kapatid. Di ba? Ganun tayo minsan. Pero sa harapan ng Panginoon, lahat tayo pantay-pantay. Di ba? Walang doktor, walang engineer, walang abogado, walang pastor. Lahat yan. Mahal ng Panginoon. Same faith, members of one family, anak ng Ama sa langit, with the same blessed hope of the immortality. Hindi ba yun ang ating hinahanap? Hindi ba yun ang ating hinihintay? Yung mapalad na pag-asa na pagdating ng ating Panginoon, lahat tayo mga kapatid, gagwapo't gaganda. Amen? Yes. At hindi lang gwapo't gaganda, tatangkad pa. Yes. Dahil ang height, my friend, di ba? Dahil ang height ni Adan at Neva, tatangkad. Noong dumating siya rito, my friend, tangkad mo pala. Sabi ko, kasi katabi kita. Pero nung tumabi ako kay Mayor Abaday, sabi ko, Mayor, ang tangkad mo pala. Dati, pumunta tayo, namatay yung isang kapatid doon malapit sa dagatan. Nung magkatabi kami, para kami hagdan-hagdan Merong small, medium, large. Ganon. Pero pagdating ng Panginoon, wala na yun, mga kapatid. Wala na. Wala na rin, mga kapatid ko, na pango. Di ba? Wala nang sinasabi. Kung may tingin sa atin ay pangit, pagtingin ng Panginoon, hindi ka pangit. Di ba? Tunay. Sabi ni Pastor Larry kayo na, tungtitin mo yung kapatid ko mamaya, malayong gwapo sa akin. Kasi malayo yun, itabi, lalapit din. Di ba? Pagka ang Panginoon ang tumitingin, walang pangit, walang maliit, iisa tayo sa ating Panginoon. Mga kapatid. At yung immortality, hinihintay natin yun hindi ba? Nagkakasakit tayo rito, minsan ugod-ugod, sabi ni Tero, minsan masakit ang tuhod natin, hindi tayo makalakad. Pero pagdating ng Panginoon,
kung si Kuya Chody makasama mo sa pananampalataya, pagdating ng Panginoon, tatakbo ka na mabilis. Dahil ang sabi ng Biblia, mga kapatid, pagdating ng Panginoon, yung mga pilay lulukso, yung mga pipi aawit. May napakasarap. Yung mga bingi makakarinig. Tunay. Yung bulag makakita, mga kapatid, napakasarap ng pakiramdam. Dahil iisa tayo, kaya manatili tayo sa pag-ibig. At ang sabi dito, mga kapatid, napakaganda. The people of the world are watching us to see if our faith is exerting a sanctifying influence upon our hearts. Kaya pag kami kasama kang hindi mananampalataya, huwag kang magpa-impluensya sa kanila. Dapat ikaw ang magiging mabuting impluensya. Hindi mo siya madadala sa pananampalataya. Mga kapatid, hindi mo madadala. The world is watching us. Saan ka pang pumunta? Huwag mo kayang Adventista ka. Nung sa tidan nakagat ng pusa, laki pa naman ng pusa, kinagat siya. Ngayon, hindi na nangagat. Sabi ko, pag kinagat mo pa uli, ikaw ang injeksyonan ko. Ba natakot ang pusa? Ngayon, hindi na rin siya nangangaway ng kapwa niya pusa. Abay, malaki-laki din ang gastos. Abay, nung punta namin doon ang doktora ay kasing ganda ni Joshua. Bakla din ang doktora doon. May pagpasok doon hi sir, magandang hapon. Punta kami ng 2:00, mga kapatid. Sabi ko, magpa-turok si Mrs. Nakabarong ako doon dahil galing sa office Sinaglitan ko mo doon. Aba, pagka ikaw pala mabait ka, tapos maayos yung pakisama mo sa tao, maya-maya lamang ay nagtanong, pastor po kayo? Ba, medyo umistrit yung boses ng bayot. Pastor po kayo? Yes. Opo. Sabi niya, Totoo, mga kapatid. Ay, bakit nalaman? Bakit nagtanong? Yung nakabarong na, pwede naman magbarong yung ilan. Mga kapatid, kung nakaputi ako ng barong, baka sabihin gwardiya po kayo. Mga kapatid. Di ba? Aba, ay alam. Alam, mga kapatid. Anong ibig ko sabihin? Saan ka pupunta, dapat ang pananampalataya makita. Yung pananampalataya makita, mga kapatid, yung identity mo bilang lingkod ng Panginoon, hindi mawala yon. Yung liwanag mong dala-dala, mapunta ka man sa dilim, magliliwanag pa rin. Amen? Yes, mga kapatid. Yun ang napakaganda. Kahit nag-iisa ka. Yung stick ka ng sigarilyo pagka sinindihan nyo ng tao at napunta sa dilim, nagliliwanag. Nakikita. Kahit gaano kaliit, mga kapatid. Di ba? Mabuti na lang, hindi na tayo nagsisigarilyo. Dahil yung liwanag natin, si Kristo, mga kapatid. 8:12 ng Juan, ano sinasabi? Ang sino mang sumusunod sa akin, hindi na kailanman lalakad sa dilim. Dahil siya ang liwanag natin, mga kapatid. Number 4, 12:00 na. Wala pa pala. Sabi dito, mga kapatid, John 13:34 and 35, merong binigay na bagong utos ng Panginoon. Anong utos niya? That you love one another as I have loved you. Magmahalan kayo sa isa't isa. Hindi mag-away, hindi magsamaan ng loob, magkaisa. The love of Christ is the bond that is to unite believers. Yung pag-ibig ni Kristo ang nagbigkis sa ating mga mananampalataya, mga minamahal na mga kapatid. Ano po? Yun ang napakahalaga, mga minamahal. Number 4, united in mission. Dapat mag-iisa tayo sa gawain, mga kapatid. Ako'y natutuwa na kayo ay patuloy na nagpapagamit sa gawain ng ating Panginoon. At yun ay napakahalaga. Ano mang maliit na ambag mo sa gawain ng Panginoon, nagiging malaki dahil naging magtatagumpay pag iisa at sama-sama. Di naman lahat marunong mag-preach. Pero merong marunong magluto. Biryani. Napakasarap. Merong spicy, merong hindi spicy. Napakasarap, my friend. Di ba? Bakit? Kanya-kanya tayo ng talentong ipinagkalob ang Panginoon sa atin, mga minamahal. Ang sabi rito, and the gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Di ba? Pagka alam nyo, pagka nandun tayo sa kalungkutan, gusto na natin matapos ang mundo. Pero pag nandun tayo sa hayahay ng buhay, Lord, huwag ka mo nang dumating. Di ba? Pag hayahay ang buhay, ayaw natin dumating ang Panginoon. Pero kapag kaparating na po na ka na ng mundo sa maraming problema, parang gusto mo na, Lord, dumating ka na. Sabi ng mga dalaga, huwag mo na po. Wala pa asawa. Kapatid. Di ba?
Gusto na natin, mga minamahal, hindi talaga dalating ang Panginoon hanggat hindi tayo nakikisangkot sa gawain. Let us be united in mission. Dahil yung mission nung iniwan ng Panginoon sa atin, ang tawag ng tagubilin, mga kapatid. Alam nyo, bakit pa tayo lalayo magmi-mission sa pinakamalayo o meron namang malapit? Kapitbahay natin, kamag-anak natin, asawa natin, mga anak, huwag ninyong hayaan, mga kapatid, na hindi madala sa pananampalataya. Huwag ninyong hayaan. Continue to pray, mga minamahal na mga kapatid. Ano po? Ang sabi rito, ba't nawala agad? Yan. The preaching of the gospel is God's chosen agency for the salvation of souls. Yun ang ginamit ng Panginoon para maligtas sa mga tao. Kaya kailangan mangaral. Kung hindi effective ang pangangaral, care group, mga kapatid, care group. Meron tayong programa sa South Central, yung Jesus Cares. Tinatalakay doon, mga kapatid, ang care group, napakahalaga. Ano po? At ang sabi rito, but our first work should be to bring our own hearts into harmony of God. Bago tayo lumakad, atin munang i-consecrate ang ating buhay sa Panginoon. And the Lord will empower you. The Lord will give you strength. The Lord, mga minamahal na mga kapatid, will equip you doon sa mga spiritual gift na pwedeng magamit sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga, bilang mga nalabing mga anak ng Diyos, ang tawag niyan, Remnant Church, nalabing iglesia, let us go forward, hindi backward, mga kapatid. Ang ating pananampalataya, pasulong, hindi paurong, mga kapatid. Okay? Because we are almost home. Nakita natin, grabe yung mga palatandaan nangyayari. Sunog, lindol, bagyo, grabe, baha, di mo maintindihan ang nangyayari. Pero alam nyo, napakaganda ng nangyayari na yun. Ang mga tao napalapit sa Panginoon. Nag-post nga ako pag lindol, Diyos ko Lord, may Diyos ko na, may Lord pa. Bagyo, Diyos ko Lord, lindol, Diyos ko Lord, o, di ba? Sunog, Diyos ko Lord, Bible study, busy Lord. Walang panahon, mga kapatid. Di ba? So, ang gawain natin, magpapatuloy dahil malapit nang dumating ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, Jesus' return is near even at the door. By the way, itong salita na ito, I quoted ko doon sa preaching ni Ted Walson before siya mapalitan, mga kapatid. Ano ho? Napakagandang sinabi niya. Pero, meron ding napakagandang sinabi yung bagong president natin ngayon. Sino bagong president natin sa General Conference? Si Elder Ayrton Kohler. Napaka-cool magsalita, my friend. Kasi ang apelido niya ay Kohler, mga kapatid. Napaka-cool magsalita, mga kapatid. At yung English niya ay kasi parang taga-Brazil. No? Brazilian, kaya yung salita niya ay napaka-cool. Ang sabi niya, mga kapatid, we are a beautiful family made up of many colors. Wow! Isang napakagandang pamilya tayo na iba't ibang kulay. May itim, kayumanggi, puti, brown, etc. Meron pa nga parang uling. Pumuti lang kapag ngumiti. Tunay, mga kapatid. Pero, membro sa pamilya ng Diyos. Meron din kayumanggi. Wala namang Pilipinong itim. Tayo ay kayo, manggi. Hindi itim, hindi puti. Kayo, manggi, mga kapatid. Ang sabi ni President Kohler, mga kapatid, we are a beautiful family made up of many colors. 2 weeks ago niya ito sinabi. At ang sabi niya, cultures and languages. Minsan, di tayo magkaintindihan. Kapag may pumuntang Amerikano dito, talagang hirap tayo mag-English. Pagka pumunta naman tayo sa Amerika, tayo rin na mag-English. Hindi ba dapat sila ang magtatagalog pag pumunta sila rito? Ano? Bakit tayo lagi nag-a-adjust? Pag natin dito, welcome my friend. Barang kung sinasabi natin. Pagdating doon sa Amerika, English din tayo. Sila naman magtatagalog. Ano? Cultures, languages, magkakaiba. Pero ang sabi ni Dr. o ni Elder Kohler, united by the same message. Iisa tayo sa isang mensahe, the same hope, and the same mission, mga kapatid. Iisa ang ating mensahe, iisa ang ating misyon, iisa ang ating pag-asa. Mga kapatid, ito yung number 5 natin. Ano yung number 1? Let us be united in prayer, united in faith, united in love, united in mission, and united in hope.
Ito ang wag nating aalisin, mga kapatid. Dahil ang isang taong nawawalan ng pag-asa, mga kapatid, nagiging hopeless, in English ko lang. At sabi rito, ito'y napakaganda sinabi ni Mrs. White, lay hold on the hope set before you. Panghawakan mo yung pag-asang nasa harapan mo. Christ waits to adopt you into His family. Hinihintay ka ng Panginoon. His strength will help your weakness. Kung mahina tayo, lumapit ka kay Kristo. Palalakasin ka niya, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through whom? Christ, mga kapatid. He will lead you steps by step. Pag hindi mo alam kung saan ka paroroon, alalayan ka ng Panginoon. Tutulungan ka niya, mga kapatid. Place your hand in His and let Him guide you. Sabi nga, di ba, sa Biblia, He will direct your path, mga kapatid. Alalayan ka ng Panginoon. Tutulungan ka niya, mga minamahal. Kaya nga, sabi rito, we must hold on the hope we have. Panghawakan natin yung pag-asang meron tayo. Never hesitating to tell people about it. May mga tao na wala ng pag-asa. Pwede mong i-share yung pag-asang nasa iyo. Ano po? Huwag kang mag-alinlangan, huwag kang mag-hesitate. Dahil ikaw ang ginagamit ng Panginoon. Pag pinalagpas mo yon, pwedeng singilin ka ng Panginoon ang dugo niya. Mga kapatid. At ang sabi rito, we can trust God to do what He promised. Dahil ang Diyos lamang ang nangako na hindi kanya kayang biguin. Why? Because mahal ka ng Panginoon. Mahal ako ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Ito ang napakagandang appeal na gusto ko pong sabihin sa inyo. Alalahan niyo ito, mga kapatid. Sabi ni Mrs. White sa Selected Messages, Volume 2, page 397, I am instructed to say to Seventh-day Adventists the world over. Lahat po ng mga kapatiran sa buong mundo. God has called us a people to be a peculiar treasure unto Himself. He has appointed that His church on earth shall stand perfectly what? United in the spirit and counsel of the Lord of hosts to the end of time. Mga minamahal na mga kapatid, we are living in the end time. Gusto ng ating Panginoon sa magitan ni Mrs. White, magkaisa tayong tumayong matatag hanggang sa pagdating ng Panginoon. Dahil ang ililigtas ng Panginoon, hindi individual. Ang ililigtas ng Panginoon, church. Ibig sabihin, sabay-sabay, kabuuan, mga kapatid. Kaya pag may naiwan, kawawa naman, mga minamahal. Ito yung appeal, manatili tayong matibay. Manatili magkaisa. Anuman ang pagsubok na maranasan natin, magtulungan tayo magkapatid. Magdalanginan tayo magkapatid. Pagtibayan ng pananampalataya nagkakaisa. Ang pagmamahalan, sama-sama sa pagmimisyon. At higit sa lahat, mga kapatid, maging matatag sa pag-asang nasa atin. Dahil ang sabi ng ating paksa kanina, kung manatili tayong united in Christ, there is victory, mga minamahal na mga kapatid. I am praying that the church, this church, mga kapatid, ang Tyson Church, will stand perfectly united hanggang sa pagdating ng Panginoon. This is my prayer. God bless you, mga kapatid.